Hello, good morning! Alas 2 na nga ng madaling araw ng mga oras na yan at galing pa po kami niya ng Maribeles, Bataan. Dumiretso kami dito pagkagaling namin doon at andito kami ngayon sa Danwa. June 16, 2026 nga pala ngayon at ito ang araw ng graduation ni Ashley or si Kikig. Na-miss nyo ba yung nickname niya? Matagal-tagal ko na rin talaga siyang hindi napapakita sa mga vlog ko. Dumaan nga pala ako dito para bilan siya ng flower at deserve po ito ng anak ko. Hindi nga lang mamahalin na flower yung pinagawa ko sa kanya pero pwede na din. Dalawang klase ng bulaklak ang meron sila, isang ordinary at isang imported. Syempre sigurado tayo na mas mahal ang imported kaysa sa local. Pagkakaiba nga lang ng imported, matagal maluyos or matagal malanta. Habang inaayos ni Kuya ang flower ay ipapasyal ko kayo. Mga hindi pa po nakakarating dito, mag-Google Map lang kayo at i-research nyo doon ang Danwa. Ito nga pala yung mga local flower. Pero basta magaling ka lang pumili at marunong ka kung anong customize ang gagawin, ay magmumukha rin talagang imported. Dito naman tayo ngayon sa mga imported. Ayan, ang laki rin talaga ng pagkakaiba. Wala kang makikitang naglalanta. Tsaka iba rin talaga yung texture. Alam nyo parang matigas. Akala ko nga nung una, plastic lang or imitation lang. Pero nung hinawakan ko, naku, kung malapit nga lang to sa amin, ay naku, pandalas talaga akong bibili ng bulaklak dito. Kapag hindi po kasi customize, mas makakamura ka. Yung tamang ilalagay mo lang sa flower base mo. Pero ganun pa man, mas mura po dito kaysa bibili kayo sa mga shop. At dito rin po kasi sila namimili. Habang ginagawa nga to ni Kuya, naalala ko nung kabataan ko. Simula elementary hanggang high school, ay hindi ko dinanas yung ganyan. Sa mga kaidaran ko or mga kabatch ko, naaalala nyo ba yung sunflower na nilalagay sa liig tsaka sampagita na nagkakahalaga lang ng 25 pesos or 20 pesos? Tapos inaalis ko kaagad kasi ang kati-kati sa liig. Hindi ko rin makakalimutan talaga yung mga panahon na yun. Aminin nating mga babae, ang sarap sa pakiramdam kapag binibigyan tayo ng bulaklak. Kaya nga inutusan ko tug si Kuya. Kung na kunyari, binibigyan niya ako. Ibigay mo sa akin para kunyari feel ko. Ay, thank you! At mag-aalas 3 na nga no madaling araw ako nakauwi at ito ang nadatnan ko. Kahit naman noon, mas madalas talaga na daddy niya ang nag-aasikaso sa kanya. Lalo na noong naging content creator at nagbi-business na ako. Ilang beses din ako nag-ibang bansa kaya mas madalas talaga na daddy niya ang kasama niya. Pero noong daddy naman niya ang nakaalis ay kami naman lagi ang magkasama. Nakakatuwa noong mga panahon na yon dahil sumasama pa siya lagi sa akin sa vlog at kami pa talaga ang nag-i-intro. Alam nyo, sinanay ko ang anak ko na maging independent. Elementary pa lang siya, talagang tinuruan ko na siya. Dahil kung ano man yung narating ko ngayon, ay sabi ko nga sa kanya, mas masaya ako kung mas mahihigitan niya. Pero take note, hindi ko pinapwersa ang anak ko. China-challenge ko lang siya. Mga katulad kong magulang, nakakatakot o nakakapag-alala kapag ang anak natin ay lumaki o nasanay sa masarap na buhay. Lalo't mag-isa lang ang anak ko, solong anak siya. Ang iniisip ko lang, paano kung dumating dun sa time na nawala na ako at nawala na ang daddy niya. Gusto kong lumaki siya na matapang, lalo na pagdating sa paghahanap buhay. Hindi ko alam, pero nung nakita ko yung anak ko na nakatoga, hindi ko talaga maiwasan na tumuloy yung luha ko. Partidahan, nasa labi pa lang kami niya. Pero hindi ko pinapakita sa kanya. Alam nyo, bilang isang magulang, siguro marami nakaka-relate sa inyo. Sobrang sarap sa pakiramdam na makita mo yung anak mo nakatoga. Halo-halo yung nararamdaman ko, yung sakripisyo ko para sa anak ko. Ano ba yan? Hindi ako makapag-voice over ng maayos. At andito nga pala kami sa Newport Performing Arts Theater. Pagdating nga dito sa loob, sabi ko, hindi ko akala na may gagapang namin ang anak ko na makapag-graduate sa ganito kagandang school at ganito kagandang lugar o theater. Kaya nga feeling ko, nag-graduate din ako eh. Dahil aminado ako, chillers. Hindi ako mahilig mag-aral. Kaya nakapag first sem lang ako nung college. Nag-decide na rin ako maghanap buhay. Kaya sa totoo lang, saludo talaga ako sa mga taong nakapagtapos ng pag-aaral. Mataas ang tingin ko sa kanila. Kaya lang hindi ko talaga siya hilig. Kaya ang inisip ko nung panahon na sabi ko pag ako magminto na pag-aaral, ipakikita ko sa lahat na kahit hindi ako nakapagtapos, hindi ako magpahabaya na makahango sa hirap. Hindi naman mayamang mayaman, pero nakamensa talaga sa isip ko noon na experience is the best teacher. Marami po akong pinagdaanan sa buhay. Naging inspirasyon ko ang mga taong hindi nakapagtapos pero nakaangat sa buhay. Kaya palagi ko sinasabi sa anak ko na hindi diploma ang susi para umangat kang buhay mo. Nasa diskarte, pananalig sa Diyos, pagiging masipag at tiyaga. Dahil kahit anong sipag mo at wala kang diskarte, puro sipag ka lang, kuba ka na pero wala ka pa rin nararating. At tuluyan na namang tumulo ang luha ko habang naglalakad yung anak ko dito. Kaya lang, napakaseryoso naman ang mukha, di malang umiti. Alam nyo, gusto ko rin naman marating yung ganito eh. Nung mga panahon na pinag-aaral pa ako ng mga magulang ko. Kaya lang, tamad nga ning mag-aral. Naaalala ko pa, sinabihan ako ng ganyan ka na lang, wala kang mararating kasi tamad ka mag-aral. Malamang darating ang panahon na uutos-utusan ka lang. Pero sa mga salitang yun, lalo ako na-challenge. Dahil aminin man natin, marami nakapagtapos ng pag-aaral pero walang naabot sa buhay. At ito na yung pinakamasayang part. Meiji with honors and Department Award.
Dominic Page. Santos Clyde Leon B. with honors. So, Yasel D. with honors. Portman Awardee and Loyalty Award. Sydney Lance Raphael M. Ay, feeling ko, ako yung kumuha ng diploma. Nagkaway-kaway pa ang bruha. Pero ganun pa man, iba pa rin po ang nakapag-aral. Iba pa rin yung nakapagtapos. Pero sa mga kabataan ngayon, sana dumating man dun sa point na hindi nyo nagamit yung kung ano man pinagtapusan nyo, ay hindi natin masasabi kung ano talaga ang mga kapalaran ninyo. Sipag lang talaga kayo, ay takot sa Diyos, importante yan. Magagamit nyo pa rin yung mga pinag-aralan nyo. Congratulations, and ang sarap yung panoorin. To preserve the heritage of our glorious kind. and promote the unity of mankind. Almighty God. Graduates, So paano, hanggang dito na lang ulit. Pasensya na rin kayo kung medyo naging emotional ako. Siguro naman ay relate talaga ang lahat. Tuloy lang ang buhay, kayod marino ulit tayo para sa mga mahal natin sa buhay. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!